Sa Australia nanirahan ang Palmer family. Bawat membro ay napakamalapit sa isa't isa at reliyoso. Binubuo sila ng 9 na miyembro. Kabilang ang mag-asawang Palmer at ang 7 nilang mga anak, na mga anak lahat ng ginang sa dating karelasyon. Para sa lahat nilang mga kakilala at mga kaibigan, ay napakabuti ng padre de pamilya. Dahil hindi lang siya stepfather ng 7 mga bata, kundi inadapt na niya mismo silang lahat at itinuring na parang tunay na mga anak. Kaya lubos siyang ginagalang at hinahangaan ng lahat. Sa madaling salita, isa siyang role model para sa kanila. Sa loob ng 22 taon na pagsasama ng mag-asawa, ay namuhay sila na payapa, may pagmamahal at pagkakaisa. Kaya nung pumanaw na ang stepfather ng mga bata sa edad na 72, ay labis itong ikinalungkot nilang lahat. Dahil hindi lang siya nagsilbing stepfather sa kanila, mapagmahal din siya sa kanyang mga apo. Sukdulan ang paghanga nila sa taong ito na akala ay isang santo. Ang hindi nila alam na ang minamahal nilang tao ay may nakakagimbal pala na nakaraan. Natuklasan mismo ng pamilya ang sekreto sa isang lumang newspaper article. Ngunit ano nga ba ang lihim na ito na hindi halos matanggap ng Palmer family? Pakinggan natin ang true story ng Bartholomew family. Sa kwento ngayon ay balikan natin ang taong 1971 sa Hope Forest, South Australia, kung saan nagsimula ang lahat. Ang Hope Forest ay isang napakaliit na nayon, isang suburb area matatagpuan sa Adelaide Hills sa South na Australia. Known sa kanilang agricultural properties tulad ng vineyards at dairy farm. 1970s tinatayang hindi lalampas ng 100 ang populasyon dito. Kaya isa itong close-knit community. Kilala ng mga residente ang bawat isa. Karamihan sa kanila ay mga mag-asawa na may maraming mga anak. At kabilang na nga ang Bartholomew family na isang napakalaking pamilya. Binubuo ng 10 miyembro. Kabilang ang mag-asawang Heather at Clifford Bartholomew at ang 8 nilang mga anak. Ang panganay na anak ni Heather ay anak niya sa unang asawa at 7 naman ang anak ni Heather kay Clifford. Ngunit isang anak nila ay pumanaw noong bata pa. Si Heather ay isang simpleng housewife. Ngunit tumatanggap din siya ng maliit na sideline job sa bahay habang nag-aalaga at nagbabantay sa 7 mga anak. Si Clifford naman ay nagtatrabaho sa isang slaughterhouse ng dairy farm. Halos hindi kakasya ang income ng kanilang pamilya dahil sa laki ng gastusin nila araw-araw. Kaya hirap ang mag-asawa na makabili ng sarili nilang tahanan. At umuupa na lang sila sa isang maliit na farmhouse na pag-aari lang din ng amo ni Clifford. Sa kabila ng kanilang pagsubok sa buhay, namuhay ang pamilya na may pagkakaisa at pagmamahal. Kaya noon, nalalampasan lang ng pamilya ang mahamon sa kanilang buhay. At hindi din nila nakakalimutan na maglaan ng oras para sa pagsamba, maliit na pagsasalo o okasyon sa komunidad. Ngunit dumating din ang araw na hindi na sila tinantanan ng pagsubok na nagpabago sa samahan nila. Sa kabila nito, sinubukan ng mag-asawa na itama at pag-usapan ang kanilang pagkukulang. September 6, 1971 ay nagkaisa ang bawat membro na magdaos ng Father's Day. Sa araw na iyon, nataon na bumisita din sa farmhouse nila ang kapatid ni Heather at ang anak nito. Matagumpay na naidaos ng pamilya ang Father's Day. May maliit na handaan, may kwentuhan, at pagkatapos, ang mga bata ay masaya pang naglalaro. Nakakalungkot na iyon na pala ang huling pagsasalo ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng okasyon, pumasok ang mga bata sa kani-kanilang mga kwarto. Ang mga matatanda naman ay saglit nag-usap. Pagkatapos pumasok na rin sila sa kwarto upang matulog na. Ngunit biglang umalis sa bahay si Clifford. Bandang hating gabi, himbing na sa pagtulog si Heather. Kasama niya ang 2 mga anak sa kanyang kwarto. Lingid sa kaalaman ng lahat na bumalik sa bahay si Clifford upang i-execute ang malagim niyang binabalak. At may dala na siyang isang maso at .22 kalibre na rifle. Una siyang pumasok sa kwarto nila ni Heather. Ngunit kasama pala nito sa higaan ang 2 sa mga anak nila. Kaya nag-aalangan pa siya na gamitin ang rifle.
dahil baka magising ang lahat na natutulog sa bahay. Kaya ang maso na lang ang ginamit niyang armas. Inatake niyang asawa habang ito'y natutulog. Ngunit hindi malakas ang pagkakahampas ni Clifford, kaya nagising si Heather. Dahilan na ito ay sumigaw nang makita siya. Nagising din ang kapatid ni Heather na si Winnie Keene at tumakbo ito sa kwarto kung saan narinig niyang humihingi ng tulong si Heather. Nasaksihan ni Winnie ang paulit-ulit na paghampas ni Clifford ng maso. Kaya nagkaroon pa siya ng pagkakataon na maagaw ang rifle na itinabi ni Clifford. Kaso, dahil sa labis na pagkataranta at takot ni Winnie, naabutan pa siya ni Clifford at nagkaagawan sila ng armas. Nagtangka siyang tumakas, kaya nagkahabulan sila, pero naabutan pa rin siya. Pagkatapos kay Winnie, binalikan niya ang asawang si Heather na hindi na makakilos pa sa higaan. Dahil sa komosyon, sigurado si Clifford na nabulabog ang lahat na nasa bahay na iyon, kaya binago niya ang kanyang plano. Dinamay na niya pati ang mga anak nila. Salitang ginamit ni Clifford bilang armas ang maso at rifle. Pati ang mga nagbabalak tumakas ay di rin niya pinalampas, na para bang nanghahanting siya ng mga hayop. Nakakalungkot na walang mga kapitbahay ang pumansin sa putukan dahil akala nila alingaw-ngaw lamang ang narinig nila mula sa mga ngaso sa gubat. Ano kaya ang nagtulak kay Clifford Bartholomew? Bakit niya nagawa ang katakot-takot na krimen sa sariling pamilya? 10 lahat ang mga naging biktima niya. Kabilang ang asawang si Heather Bartholomew, 40 taong gulang. Ang binatang si Neville na anak ni Heather sa dating asawa, 19 anyos. Kristen Heather, 17, Sharon Ann, 15, Helen Joy, 13, Gregory Kim, 10, Roger Clifford, 7, Sandra June, 4 na taon, at ang kanyang sister-in-law na si Winnie Mary Keene, 23 taong gulang, at ang sanggol nito na si Daniel Keene. Pagkatapos ng rampage ni Clifford, siya na mismo ang sumulat sa mga pulis. Sinulat niya ang detalyadong paraan kung paano niya ginawa ang krimen. Pero ang lubos na nakakagalit ay ang sinabi niya doon sa sulat, na kaya daw niya dinamay ang mga anak nila dahil sobra niya silang mahal. Magiging kawawa lang daw ang mabata kung mauulila sila. Kasama sa kanyang sulat ay ang paninisi niya sa kanyang sister-in-law na si Winnie. Akala kasi ni Clifford, sinusulsulan ni Winnie o malaki ang ginampanan na papel nito, kaya sila nagkaroon ng tensyon ng asawang si Heather. Doon sa dairy farm ay naghintay si Clifford sa pagdating ng mga pulis upang siya ay arestuhin. Agad dinakip ang 40 anyos na si Clifford Bartholomew. Ngunit sa kanyang interogasyon, nanatiling tikom ang kanyang bibig sa loob ng ilang oras kung ano talaga ang pinag-ugatan ng kanyang krimen. Pero kalaunan sinabi din niya sa mga pulis na nagkaroon sila ng marital problem ng kanyang asawa. Buwan ng Agosto, 1 buwan bago ang kanyang krimen, ay nagseparate na pala sila ni Heather. Ngunit ayaw daw niyang mawalay sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Kaya September 6, araw ng Father's Day, ay nakiusap daw siya kay Heather na magsama sila at magsalo-salo, at para mag-usap din sila ng masinsinan. Ngunit natapos daw ang kanilang salo-salo na buo na ang desisyon ni Heather. Ayaw na daw nitong makipagbalikan sa kanya. Kaya pagkatapos daw nilang kumain noong gabing iyon, ay umalis na si Clifford na hindi niya matanggap ang desisyon ng asawa, hanggang naisipan na lang niyang maghiganti. Kaya hating gabi noong September 6, 1971, bumalik siya sa farmhouse. Pero bago siya umakyat sa loob, kumuha muna siya ng maso, bala at armas. Una, wala daw siya balak idamay ang mga bata. Ngunit hindi niya inaasahan noong pumasok daw siya sa kwarto nila ay makakasaksi sa kanyang krimen ang ilan sa mga anak nila at ang kanyang sister-in-law. Nadala lang daw siya sa kanyang emosyon. Bukod sa alitan nilang mag-asawa, isa sa itinuturong dahilan ni Clifford ay ang pagtataksil umano ni Heather. Duda niya may relasyon daw ito sa isang 22 taong gulang na ex-military. Si Heather tumatanggap din kasi ng labahin mula sa mga kapitbahay, at kasamang nilalaban nito ang damit ng ex-military na pinagsesilosan ni Clifford. Ayon niya, nanlamig na daw o dumistansya na sa kanya si Heather simula nung dumating ang ex-military.
Ngunit may ilan din ang nakapagsabi na walang katotohanan ang masabi-sabi tungkol kay Heather. Ayon ng mga kakilala at ilang mga kamag-anak, imposibleng magtaksil si Heather kay Clifford. Dahil hirap na nga itong pagsabayin ang pag-asikaso sa bahay, pag-alaga sa mga bata at sideline na trabaho. Sabi nila, malamang may ibang malalim na dahilan si Clifford, na tanging siya lang ang nakakaalam. Pinagdududahan din noon si Clifford na maaring na paranoid lang o nakaranas ng sakit sa pag-iisip. May mga nakapagsabi din na matagal na daw nagtitiis si Heather sa kanyang pag-uugali. Alinman ang totoo sa mga nakalap na impormasyon ng pulisya ay tanging si Clifford lang ang nakakaalam sa buong katotohanan. Sa panahong ito, ang trahedya ng Bartholomew family ang naitalang pinaka-worst na krimen sa buong Australia. Sa trial ni Clifford Bartholomew noong November 23, 1971, ay una siyang nabigyan ng death sentence by hanging. Ngunit nagkaroon pa ng twist ang buhay ni Clifford. Sa kasong ito na overturned ang parusa niya. Ito ay naging life in prison. Matapos nakapaglatag ng depensa ang mga abogado niya na not guilty si Clifford by reason of insanity. Bukod nito, may kasunod pa na twist sa kaso niya na hindi inaasahan ng lahat. Nakalaya si Clifford matapos ang 8 taon na serbisyo niya sa bilangguan sa kadahilanan na naging masunurin at mabuting preso siya. Kumbaga, naging model prisoner siya. Nagbagong buhay na daw at may matinding pagsisisi. Nang siya'y nakalaya, pinahintulutan din siyang gumamit ng bagong pangalan. Kaya nag-assume siya ng new name na Clifford Palmer. Gamit ang pangalan na ito ay nagpakalayo-layo siya. Nakapag-asawa siyang muli at iyon ay si Merle Gray, isang single mom na may 7 mga anak sa dating karelasyon. Isipin niyo, isang coincidence na matapos ang krimen niya sa kanyang sariling pamilya, ay muli siyang bumuo ng panibagong pamilya. Tinanggap niya na parang tunay na mga anak ang 7 mga anak ng bago niyang asawa. Minahal siya nila at ginagalang. Katunayan, tinawag siya ng kanyang bagong pamilya bilang Puppy Cliff. Ngunit ang kanyang sekreto mula sa kanyang nakaraan ay ibinaon na ni Clifford sa limot hanggang sa kanyang kamatayan sa edad na 72. Ngunit paano nga ba nabisto ng kanyang pamilya ang kanyang sekreto? Halos lahat na miyembro ng Palmer family ay hindi nakaalam sa nakaraan ni Clifford. Huli na nang ito'y nabunyag. Ilang taon matapos ang kamatayan ni Clifford Palmer, pumanaw din ang asawa niya si Merle Gray. Kaya hinalungkat ng ilang miyembro ng Palmer family ang ilan sa mga personal na gamit ng kanilang ina. Sa isang box, doon nila natagpuan ang mga nakakagulat na lumang newspaper articles. Ngunit ang nilalaman nito ang siyang nagpagulat sa lahat. Nakabalandra ang larawan ni Clifford at nakaulat ang mga katagang Clifford Bartholomew, Australia's worst mass murderer. Doon na nalaman ng Palmer family na ang minamahal nilang si Puppy Cliff ay isa palang demonyo. Sa madaling salita, matagal na palang alam ni Merle Gray ang lihim ni Clifford, pero binigyan niya pa rin ng tsansa ang demonyong ito na magbagong buhay. Ayon pa ng mga anak ni Merle bilang Christian, ay napaka-reliyoso nila, lalo na ang kanilang ina. At malakas ang paniniwala nito sa kapatawaran. Marahil ito daw ang nangingibabaw kay Merle noong bukas palad niyang tinanggap si Clifford. Hindi nga halos matanggap o hindi makapaniwala ang buong Palmer family na magagawa iyon ng kanilang Puppy Cliff sa kanyang unang pamilya. Pagkakakilala kasi nila noong ito ay nabubuhay pa, ay napakabait at napakabuti nito. Ngunit talagang walang sekreto na hindi nabubunyag. At dito nagtapos ang nakakahindik na kwento ng Bartholomew family. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Raizen Cadiente, Bilog Maldita, Nene Habasa from Cubao, Quezon City, Ravid Avaj, Christy Garcia, Maria Florence de la Cruz, Lods Tiniso from Saudi Arabia, Mia Raimundo, Liza the Explorer from Netherlands, Arnold Montes, Christina Marie at Ma Shali.